Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinion Ko, Opinion Mo. Dito lang sa Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinion Ko, Opinion Mo. Dito lang sa Danilo Dizon TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon, ang host ng programang Opinion Ko, Opinion Mo. Dito lang sa Danilo Dizon TV. Ngayong araw pong ito, September 23, ililipat po ng kulungan wala ang krami, BNP quarter si ex-mayor o suspended mayor ng Bamban, Tarlac, si Alice Guo. Siya po ay na-contempt ng House of Representatives sa committee po ni Congressman Dan Fernandez ni H. Barbers. Kaya kasi po tinatanong siya kung sino ang tumulong sa kanya sa pagtakas, kasi po dati ay lagi siyang umatin ng hearing. Noong mga Agosto na po ay hindi na umatin at natuklasan na siya ay tumakas. Dumaan siya ng dulo ng Mindanao, sumagay daw ng bangka, di mo na lumipat ng yate, nakarating ng Malaysia, nag-aeroplano papuntang Singapore, nag-aeroplano ulit papuntang Indonesia. So doon na po siya nahuli at ibinalik dito sa bansa nating Pilipinas. Siya po ay umarap ulit sa House of Representatives
At siya'y tinanong, maraming katanungan po, no? Kung bakit siya tumakas, meron bang nasa likod sa kanyang pagtakas, meron bang nagudyo, at paano yun, may siya ba yung mismong nag-isip na tumakas o may nagutos. At ang sabi niya, sinundo siya sa papunta ng hindi malamang lugar. Kaya nga po ang tinatanong nila kung sino yung taong tumulong sa kanya. Dahil hindi niya masabi-sabi dahil sa kanyang takot na delikado ang kanyang buhay. So ang nangyari, kahit anong piga ng mga congressman natin, hindi po talaga niya ibinigay yung pangalan kumbaga in public kasi po yung hearing na yan, nakalay po yan. Nakasubaybay po dyan ang mga radio network at saka TV. So, ayaw niya sabihin. Pero, ang request niya, surat na lang niya sa papel. O kaya, pag-usapan sana sa executive session, doon niya sasabihin, sila lang. Wala nakakarinig sila. Mga congressman lang at saka yung siya, no? Ang problema, parang meron yata na object ayaw talaga na hindi siya pumayag na dahil sa executive session. Kailangan ay live niya sasabihin na on TV. No? Hindi siya talaga pumayag at matigas talaga. Ang katwiran niya ay ibang kanyang buhay. Tama naman po siya. Siguro kung kahit kayo, ako, kung mapangalig ka, baka malalagay sa langanin yung buhay ko. Siguro, ang napili niya ay makulong na lang. Hanggang kailan siya makalabas. Kaysa nung sasabihin niya, paglabas niya, kasi naalala po niya, hindi yung kung makulong man siya at sinabi pangalan, sabi ko yung congressman, baka wala ka pagtiwala sa mga polis kung babantasin kung protection ng ka. Sabihin mo lang, gano'n. Binibigyan talaga siya ng mga congressman. Sabihin mo lang, ikaw naman ay protection ng polis. Hindi pa rin po pumayag, so napilitan sila, i-contempt siya. Yung contempt pinaka-parusi. Although ang Kongreso, ang House of Representatives, hindi naman korte, pero bakit gano'n? Pwede sila magpakulong. May authority siguro ang mga congressman na pag may tinanong at hindi sumagot, ayaw magsalita, ayaw magsabi. Ang tinatanong siya kasi yung mga tao behind yung mga tumulong sa akin sa pagtakas, ayaw niya talagang sabihin, matigas. Ang parusa pala, kulong. Hindi po natin alam kaya itong alam. Pero ang alam ko 30 days. Paano kung 30 days na hindi ko rin siya ayaw pa niya magsalita. Anyway, mula PM Bedwater sa Kangkami, Quezon City, siya po ay ililipat ngayong araw, September 23, 2024, sa Pasig City Jail. Ayon sa balita, kanina narinig sa radyo, yung nangangasiwa sa BJMP, hindi daw siya ibibigyan ng special treatment or VIP treatment. Ibig sabihin, siya ay makakasama
kasama niya mga ordinary na nakulong doon sa kulungan ng babae. Iba po yung kulungan ng babae sa lalaki. So, ito po ay updates lang kumbaga. At abangan po natin sa ibang pagkakataon kung paano siya itrato ng mga namumuno ng BGMP sa Pasig City Jail. So hanggang dito lang muna po. Ito po si Danilo Dizon ng programang Opinion Ko, Opinion Mo sa Danilo Dizon TV. Bye-bye. Bayan, Coco House. Diyan din sa may area ng Cultural Center, Coco Palace. Siya rin na nagpagawa ng batasang pambansa, yung building, LRT, San Juanico Bridge, yung mga daming dam, yung North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, at marami pang iba na yung iba kasi hindi na masyadong matunog. Hindi kasi natin hindi kasi tayo update noon, mga kabataan pa tayo doon. Marami din siyang ipinatayong mga yun sa kuryente, geothermal ba yun. Ang daming proyekto na pinatayo si dating Pangulong Marcos. Yung yung pinagdugtong yung dumaan sa pagitan ng dagat ba yun, yung San Juanico Bridge. Ang daming proyekto ibig sabihin na yung mga pinatayo na yun hindi ba pera yun? Saan galing yung pera? Inutang. Kung inutang, hindi ibinigay doon sa mga proyekto, hindi matatapos yung mga proyekto kung ninakaw. Samantalang titibay yung mga project na ipinatayo ni Marcos. Hanggang ngayon nandiyan pa yung Cultural Center, BICC, na pinakinabangan ng mga sumunod na Pangulo na sumunod, kagaya ni Cory Aquino, Pidal Ramos, Erap, Gloria Arroyo, maging si Pinoy at si Duterte. Yung mga proyektong yan, halos lahat ng Pangulo ay nagamit mga proyekto na yan. Meron nga pa palang airport, pinatayo, at marami pang iba. Si Ninoy na napatay sa tarmac, wala naman proyekto na pinatayo, pero ginawa pa nilang bayani dahil lang namatay sa tarmac, na ibinintang na kay dating Pangulong Marcos, yun ang parang iisipin mo, mas masawal pa pala itong si Digong nyo. Nung mga kabataan doon tinatawag si Marcos sa rally na siya
Hitler, diktador, tuta. Si Digong nyo, hindi siya tuta ng Amerikano. Alas, sino ba yung minura niyang presidente? Si Obama ba yun? Meron siyang minumura Oo. Minura pa niya yung parang nagalit pa siya sa Papa. At di mo na kaibigan niya yung mga komunista. Yung kampanya noong 2016, di mo na ay magkakaroon ng kapayapaan. At kilala niya raw si Joe Masison. Nangyari ba? Nagkaroon ba ng peace talk? Wala naman. Yung pangako niya na mawawala ang corruption. Naku po. Mula kay Cory Aquino, siya yata yung pinaka-corrupt na naging pangulo. Ayan. Nag-iimbestiga ang Senado at ang House. Gusto nga nilang ipatawag, ewan ko kung matutuloy, si DOH, dating DOH secretary ni Digong nyo, si pangalan nun, parang diri yata yan kalimutan ko na pangalan parang Berdugo mukha yung anomalya sa pagbili ng mga face shield, face mask na nagkaroon ng overpricing, at yung inilagay ni Duterte na mga kaibigan niya sa Davao, yun ang inilagay. Di ba nagkaroon ng investigasyon sa Senado noon sa pangunguna ni Senator Gordon, na doon natuklasan na grabe yung nakawan sa mga panahon ng pandemic. Yun sinamantala nila dahil hindi na daw kailangan ng bidding. So kung magkano gusto nilang ilabas na pera, wala nang bidding hindi tayo makapagreklamo dahil pandemic. So kung iisipin ngayon natin, sa totoo lang, yung dating galit na galit kay Marcos kasi magnanakaw daw yun magnanakaw, kaya nga may kasong ill-gotten wealth ang kaso ay nasa PCGG para habulin yung mga nakaw na yaman di umano sa panahon ni Marcos. Ngayon si Duterte naman ngayon ang pinag-iisipan na grabe rin ang nakawan sa panahon niya. So grabe talaga, ayaw nilang huminto, nakaw doon, nakaw ngayon, grabe ang kainis na nakakainis ay 20 years si Marcos naging pangulo versus 3 years lang kay Digong nyo. Sa panahon ni ex-president Jamie, marami rin anomalya. Panahon ni FBR, marami rin. Nakumpo. So kung hindi sana nagkaroon ng corruption, medyo maayos sana ang buhay natin ngayon Kaso itong mga lintik na mga politiko magnanakaw Yung panahon ni Cory, wala tayo nabalitaan, pero yung mga nakapaligid sa kanya, di ba? Yung mga alahas ni First Lady Imelda Marcos, sana punta na yun. Hanggang ngayon, yung mga di umano,
na pag-aari ni Marcos sinequester, yung iba doon natapos ni mga kaso, daming kaso na hinarap ni dating First Lady Imelda Marcos, at halos lahat absuelto, walang nangyari. Ibig sabihin, kung naipanalo ni dating First Lady yung mga kaso na yun, ay may babalik na sa Marcoses yung mga ari-ariya na sinequester, no? So pag naibalik yun, hindi pala nakaw yun, manghaka-haka lang pala ng mga tao nun, at naging panira na lang nila yung mga kaaway, galit na una iinggit ng mga politiko kay Marcos. Ganun siguro ang nangyari, ginawa na ng wento-wento. Kasi kung matibay yung mga akusasyon, hindi sana na ipapadala ni First Lady Marcos yung mga hindi man mga ninakaw nila. Bakit na-dismiss? Halos na-dismiss na lahat lahat, hindi ko malaman. Napakaraming kaso yun, parang libo yata yun tapos yan na nga, ikinukumpara natin sa 20 years ng Marcos na maraming ipinagawa. Kung nagnakaw siya, paano na ipagawa yun? Kung walang pondo, ninakaw, hindi sana natapos yung mga proyekto na yun. Sa 3 taon naman ni Digongyo, 2016 to 2019, ano ba yung mga proyekto na pinagawa niya? Hindi naman din galing niya sa kinita ng gobyerno, galing sa buwis. Yun naman ay puro utang. Pinautang ng China yata yun. Iba, hindi ko alam. Siyempre, makakutang ba siya sa Amerika, inaaway niya. Ngayon, yung mga inutang niya, hindi naman siya magbabayad dahil hindi na siya presidente. Ang magpapatuloy magbayad yan, tayo tayo yun. Yung mga kailangan nga itaas pa yung mga buwis sa ngayon para makabayad lang tayo ng mga inutang ni Digongyo. By the way, si Duterte hindi naman sikat yan noon. Sa Davao lang siya kilala. Kung bakit biglang-bigla, hindi nga natin alam kung tatakbo siyang Pangulo. Nagulat na lang tayo. Halos hindi nga nakapag-ikot yan. Yung kampanya noon, kasi atrasabate, hindi mo alam kung tatakbo siya o hindi. Basta nagpapakita lang siya, paparamdam, pero wala naman siyang, hindi naman siya masyadong umikot sa buong bansa. Kaya hindi nga natin alam kung tatakbo, hindi. Yung pala strategy na isahan tayo na budol, kunyari hindi tatakbo pala ang naging strategy nila. Iba ang nagrehistro, yung dating barangay captain niya sa Quezon City, si Martin Dino pala, biro mo, barangay captain, bigla tatakbo ka ng Pangulo. Ano yun? Saka nakakita ng ganun? Pwede pa yun dati ka mayor at makabigla ng mayor. Sino ba yun? Siya yun. Yung pala, mayroon palang substitution na hindi naman natin alam kung mayroon palang substitution. Ibig sabihin, iba yung magre-rehistro ng tao, at yung nag-rehistro na yun aatras kuno, tapos papasok yung ipapalit. Ayun na nga, substitution. Si Digongyo yun.
Nabudol na ako dyan eh. Sa totoo lang eh, ibinuto ko si Digong nyo. Digong natin sana yan eh, sa inyo na. Mabantot naman eh. Kasi naniwala ko last minute nang pumunta ako ng Luneta para mag-osyoso. Sino ba itong Duterte na ito? Bakit parang matunog? May mga pangalan doon sa motor nakalagay DU30. Hindi ko nga alam kung paano ko basahin eh. Duterte pala yun. Ganun, wala masyadong mga tarpaulin, wala. Mga motor lang, makakita ka ng mga sticker sa mga motor, ganun lang. Halos wala silang gastos. Walang gastos. Tsaka hindi nga natin alam kung tatakbo. Tapos nagulat na lang tayo, kandidato kasama na siya sa mga debate. Noon naman kung yung mga sinasabi niya napakaganda, kasi isa na ako sa nabudol eh. Medyo mawawala daw ang droga, hindi ba maganda naman yun, mawawala ang mga pusher, mga ang tawag doon, mga drug addict. Maganda eh, sa bigyan tingin maganda eh. Pero nung in-implement nagkaroon ng overacting, marami nga namatay. Ang tanong eh, tama ba yung possession na maraming namatay at wala namang gustong umamin kung sino mga pumatay? Ang pulis kasi, ang trabaho nila manghuli at ikulong kung meron silang mga katibayan na yung inuhuli nila ay mayroong paglabag sa batas. Nagdodroga at nakita nila, may ebidensya sila, yun ang possession yun, dadalhin yun sa prosecution. Ayun ang proseso. Hindi yung bigla na lang hindi maintindihan bakit namatay, tapos yung judge ang sila yung maghahatol kung anong napatunayan na nagdodroga etc. Kukulong o parirehab. Ganun lang yon. Hindi, yung pangako ni Duterte na babahaan ng sakali yung mga drug addict, parang nangyari nga. Ibig sabihin nagkaroon ng plano o yung tawag nila policy. Panahon ni Marcos hindi naman gano'n. Panahon ni Gloria, FBR, ERAP, Gloria, Pinoy, bukod tangi sa kanya lang yun na kasi meron siyang policy yung laging sinasabi niya, yung project niya na war on drugs. So kung laban, gera kontra droga, marami talagang mamamatay kasi police policy. Kailangan magtrabaho yung pulis. Kaya anong nangyari, nagpakitang gilas yung mga pulis, maraming namatay pero walang umaamin na sila yun. Yun ang problema. Kaya kung tutusin, pinaka worst president tong si Digong nyo. Nagsisisi nga ako bakit ibinuto ko eh. At saka itinatanong ko pa kung bakit siya nanalo ng 2016. Saan ba siya kumuha ng boto? Hindi naman mabantot naman yung PDP laban. PDP laban, pinagdugtong yan dalawang partido. Yung laban, Kinini Aquino yan eh. Nakakulong siya, tinayo niya yan laban, kasi tumakbo rin si Ninoy. Habang nakakulong siya, tumakbo eh, senador yata. Excuse me. Tapos yung naman PDP laban, itinayo ni dating senador Nene Pimentel na
tatay ni Coco Pimentel. Nagsanay yung laban saka PDP laban, kaya nga PDP laban na hindi natin namamalayan, hindi nyo namalayan din Ako baka na, alam ko pa na dilaw, yellow, kampi rin ni Cory. Bakit? Si Nene Pimentel kakampi ni Cory na dilaw. Si Ninoy, hindi ba asawa niya? Asawa ni Cory? O di dilaw ng dilaw. Ano pa kayo? Ang liwanag naman dilaw. Yun ang ginamit ni Digong nyo na kumbaga vehicle, sinakyan niya. Pero ang totoo niyan, parang baliwala yung PDP na yan kung nanalo man si Duterte, ay doon sa di umano maganda yung pamamalakad niya bilang mayor sa Davao, at kung mananalo siya ipatutupad niya sa buong Pilipinas. Di ba napakaganda noon, wala daw droga sa Davao. Napakaganda siya, nakatingin tayo sa mukha niya, sa sinasabi niya, hindi tayo nakatingin sa sinasakyan niya, bulok yung sinasakyan niya, dilaw yun. Anong nangyari? Yung mga talagang totoong dilaw, gaya ni Leni Robredo, nila Maroja, sila Binay, natalo. Bagay, mga dilaw naman sila lahat kumbaga naglaban-laban yung mga dilaw. Ang tanong pa hindi namang masyadong kilala si Duterte, nanalo. Siya kumuha ng 60 million. Ilan ba yung talagang Duterte dun? Hindi kaya Marcos loyalist yung mga boto dun sa Marcos loyalist na nakuha? Dahil kaibigan ni Senator Jaime C. Duterte tumulong, hindi mo nag-uusap sila. Doon ang galing sa Marcos loyalist. Eto ngayon, noong 2022, sa galit ng mga Marcos loyalist dahil sinisiraan ni Duterte, di man nagkokok daw to si Bongbong, at saka walang alam, spoiled brat. Ano ba spoiled brat? Yan ang sinasabi ni Digong nyo. Talagang siniraan si Bongbong, ayaw niyang manalo. Di ba nilagay pa nga nila si Bato bilang kandidatong pangulo? Grabe, kaupo lang senador, presidente na kagatatakbuhan. Mga ambisyoso malaki talagang anong plano nila na hindi na sila makaalis sa gobyerno, kasi ang tagal nga naman nilang maok sa Davao. Gusto din nila siguro mangyari sa buong Pilipinas na. Pagkatapos niya yung anak si Bato hindi naman nangyari. So delikado. Hindi natin alam yung mga plano nila kaso di ba yung mga plano nila, mga sinasabi nila, kitang kita natin na masyado silang malapit sa China. Si BP Sara, wala tayong narinig doon sa kinakanyo ng tubig ng China Philippine Navy, yung Philippine Navy natin. No comment siya. Ayan magiging pangulo natin, maka China. Boboto ba ninyo yun si Sara kung tatakbo siyang Vice President? Hindi ba tayo nag-iisip na mabudol ulit? Nakaiba'y napaniwala ni Sara, ng mga Duterte na maayos yung pamilya nila. Umupo nga si Duterte, hindi mo lamang kung sino magiging first lady. Pero wag na yun. Natapos yan pero kung tutuusin, magulo yung setup na yun.
hindi niya dala yung totoong pamilya niya, sira din yun eh. Ano pa tingin nyo dun? Maayos pa yun? Maganda bang hemplo yun? Nagagandaan kasi ganong setup na ang kasama niya sa Malacanang pinakamataas na position sa gobyerno eh. Hindi niya kasama yung totoong asawa niya na siya dapat yung first lady. Hindi niyo ba naiisip yun? Perfect ba si Duterte? Yung administration niya, perfect ba? O nabudol talaga tayo? Aminin niya. Huwag kayong mag-tanga-tangahan. Kasi marami sa atin tanga-tangahan pa eh. Talagang DDS pa rin hanggang ngayon eh. Ako po DDS din eh. So, nabudol nga ako, naiboto ko nga eh. Ang totoo niya, nang talagang iboboto ko noon, si Miriam Santiago. Si Miriam, kasi ang base niya noon, si Bongbong, dapat tandem sila. Pag binoto ko si Bongbong, dapat iboto ko si Miriam kasi ano sila eh, partner eh. Ang problema, nabalita na grabe na yung sakit ni Senator Miriam. Ang sabi ko, sa isip-isip ko, nako, iboboto ko to, tapos hindi naman tumagal ang buhay nito, wala din, sayang yung boto ko. Kaya no, nagdesisyon ako, si Duterte na lang iboboto ko. Gano'n nga nangyari. Ano nangyari? Maganda yung 3 taon ni Duterte, yung pamamalakad niya. Ang tingin lang natin maganda dahil may war on drugs, pero hindi, yung pala pinakapangit na taon na nanungkulan siya kasi hindi rin eh, ibuwi na natin kasi yung pandemic, ang dami rin mga korupsyon naman eh. Tuloy pa rin yung may nawawala, namamatay kasi yung sinasabi nilang tokhang eh siyempre tuloy-tuloy yun, pagpatay, pagdukot yan, inimbestigahan niya na di yung mga tokhang na yan, dun yung mga kaya nga inimbestigahan pa rin yung si dating PNP ang Bayalde. Marami sila inimbestigahan kasi sila yung PNP chief noon. Kung bakit may nangyayaring mga namamatay noon, tapos wala silang action. Walang nagkaroon ng investigasyon, bakit maraming namamatay. Ano yun, PNP chief ko, maraming namamatay, walang investigasyon. Hindi ka ba magtatanong, oy, bakit maraming namamatay, kayo ba'y pumapatay? Tatanungin niya pulis niya eh. Nagtanong ba siya? Nag-imbestiga ba sila? Ayan. Tinatanong sila sa Senado at saka sa House. Palusot na ng palusot ng ginagawa nila. Nagpapaliwanag na lang sila doon sa mga memo na executive order na i-issue ni Digongyo. Doon lang nagkagulo na doon kung ano yung nilalaman ng memorandum na yun, nagkagulo na tumagal na yung hearing eh. Ubus na yung pera natin sa kahihirin na pag anong-galong ng mga kasagot nila eh. So sana po yung mga talagang nagkaroon ng kasalanan talaga makulong. Kung bibitay nga sana ngayon, mabitay eh. Grabe kasi ang ganda lang muna tayo at sa iba namang pagkakataon. So ito po si Dadilo Dison sa programang Opinion Ko, Opinion Mo. Outfit. Ano na yan? Again! Shopping! Again! Shopping! Again! Download Shopee now!